Hi guys, for today's video, we're going to talk about non-voice full-time work from home jobs for beginners. That is perfect for people who don't want to do massive goals or voice jobs. This is great mga moms, sir, for people who is not used po sa mga voice jobs at medyo may pagka-introvert but great at managing emails, doing admin work, and assisting and providing support. So if wala ka pa ring VA experience, perfect din itong non-voice job because batay sa personal na experience ko at iba pang mga nag-apply dito, nag-hire din talaga sila ng walang virtual assistant experience. Kagaya nila at ng iba pang kilala ko personally online, no? Kasi meron tayong mga subscribers dito sa channel natin na nag-apply na din to dati pa, na dahil tinake nila yung 10-day VA training natin dito, nakuha nilang matanggap kahit wala silang virtual assistant experience. So if interested kang panoorin yung training na yon, nandyan sa description ang link ng training na yan. Okay, kung interested kang mag-apply sa company na ito and ready to make an impact to the world, finish this video until the end, like and subscribe so we can help you find the perfect non-voice work from home job you're looking for. We're also giving away not 5,000 pesos but 10,000 cash ayuda to a random subscriber who will leave a comment on this video, gaya po ng ibang winners natin, no, na nabigyan na. So if you have any questions, please don't be shy. At sa mga nagpa-participate naman po sa mga giveaways natin, i-check nyo naman ang susunod na video na ma-publish para makita nyo rin po kung kayo ang nagogi sa ayuda package. Kasi para mapabilis natin, mabigay po yung price. Kasi minsan, hindi po nag-message, no? Hindi po nagre-reply yung mga winners. So, kagaya po ngayon, 10,000 po yung pinamimigay natin kasi merong isa pong winner na nung nakaraang pabuan, hindi niya na-claim yung price niya at hindi siya nagre-respond. So, that's the reason why dinagdag ko na lang po dito sa susunod na winner kaya naging siyang 10,000 pesos po. By the way, guys, I'm Chad Godoy and I help thousands of VAs find work online as a virtual assistant. With over 9 years of experience, I help people find a decent work online so that they could support their families. Okay, the company that we're talking about here is Magic. They help people, especially who have no VA experience, gaya nilang nung natagpuan natin online kasi nag-research din po tayo, ano, bukod sa may personal na tayong experience at yung mga kaibigan natin online at mga subscribers natin dito, nag-research pa din po ako ng ibang tao na walang experience. They confirm na kahit nga daw alang virtual assistant experience ay pwede kang ma-hire dito sa Magic. And yes, si Magic, hindi po siya BPO, ano, para po sa kaalaman ng lahat, hindi po siya BPO. But they collaborate, work directly with global startups, no, diretso po sa businesses and executives all over the world. So no matter saan ka man, makaka-work ka sa kanila, 100% directly dun sa mga companies na yon, gawa nga ng 100% full-time work from home job at si Magic yung magmamatch sa'yo sa client. Kumbaga, walang BPO, walang middleman, hindi mo magiging boss yung ibang mga Pinoy. Kumbaga, ikaw mismo bilang work employee ay diretsong mag-work sa company kung saan ka man matatanggap. Marami na po akong kakilala na natulungan ng Magic before, gawa nga ng last 4 years ago. Binlog ko po ito, ano, at ngayon natutuwa ako kasi lumaki na talaga yung company kasi dati VA lang hinahire nila, no. Ngayon, nag-hire sila ng mga positions na iba sa website nila, gaya po ng mga graphic designers, CRM experts, account executives, HR executives, linguistics individual na magagaling sa language. So, hindi lang talagang VA company na siya, talagang nag-grow na siya as a full-blown service provider. At medyo tumataas yung rate na pasahod nila ngayon kasi dati $3 to $5 per hour lang po ata ang binibigay ni Magic. No, hindi tayo sure pero ngayon po pumapalo na siya ng $7, no? Depende po sa experience nyo, no? At syempre, depende rin sa boss na makukuha nyo, depende sa kumpanya na mapagtatrabaho nyo kasi may mga companies na talagang legit na galante magbigay, no? Lalo na pag mga bonuses. So binibigyan ka na ng Siyempre, mga minsan patagong, oh, ito bonus mo, no? Although kay work ka tumatanggap ng sahod or kay Magic ka tumatanggap ng sahod, siyempre may mga paano pa yan eh. Di ba? May pa, oy, ito baka kailangan mo ng pabili ng ganyan, no? So, 'di ba mas okay 'yun? Kasi syempre, hindi lang nag-expand yung company ano at hindi lang 'yon, nag-research pa ako at maganda rin ang feedback ng ibang mga nakapag-work na sa Magic na talagang ginawa nilang stepping stone si Magic para makapagsimula at magka-experience and to grow as a virtual assistant or freelancer ka. Madami din kasing benefits yung pwede mong makuha sa Magic, no? Bukod sa, syempre, gusto natin to lahat, 100% work from home ka, maaaring ka rin kumita ng 50 to 70,000 in cash monthly kasi ang rate dito, around $70 per hour, perfect sa mga starting pa lang po, no?
hands-on experience din kasi oo nga, binabanggit natin, uulihin natin. Kasi you will be working directly with US startups and executives. Diretso ka sa mga boss, no? Sa mga high executives, not through a BPO, no? Parang gaya ko dati, no? Nag-a-apply tayo, 100% diretso sa mga, diretso mismo doon sa owner, no? Hindi ka pa kakaalaman ni Magic doon sa work mo sa client. Parang wala kang Pilipino na boss. Ang boss mo is yung pinaka-boss ng company na mapagtatrabahuhan mo around Magic, no? And also, syempre, hindi mawawala yung upskilling opportunities na kailangan mo as a working professional online because you will learn AI tools like ChatGPT, CRM, and refine your skills and stay competitive po sa market. And syempre, you will be making an impact, no? Because you will join a high growth company and be part of their success na pwede mo ring gamitin para mapalakas pa yung iyong portfolio. So, whatever the reasons may be, kung balakin mo mang umalis kay Magic, no? Magkaroon ka ng mga at least 1 year or 2 years experience at magbalak mo na magsarili ka na lang online na hindi ka na pumartner kay Magic para makapaghanap ng client para sa'yo at willing ka na maghanap ng client on your own or gaya po ng minsan ay na-experience ng mga ibang VA na nagkakaroon po ng mga direct clients, no? Naging VA na sila. Syempre, pag VA ka na, ma-attract mo na yung mga iba pang client, di ba? Pag may experience ka na, may work ka na sa VA, mapapadali pa yung paghahanap po ng ibang clients at makapag-decide ka na, lumabas ka na for you to get directly sa mga clients, mapataas pa yung rate na pwede mong kitain as a freelancer. Pero, yun nga, sino nga bang fit na mag-work sa Magic? Well, if you are problem solver, na gustong-gusto mo yung ikaw yung klase ng tao na gustong-gusto mong masolusyonan ng mga bagay-bagay, pwede kang maging virtual assistant dito, no? Kung meron kang mga nakikitang problema sa bahay nyo, ikaw yung parang gusto mong masolusyonan agad yung problema, parang iritang-irita ka pag may mga problema, gusto mong solusyonan agad, pwede kang maging VA dito. Tapos kung ikaw ay tech savvy and comfortable ka rin gamitin yung mga apps at AI tools at CRMs para magtrabaho, no? Pwede ka rin dito kung ikaw yung tao na medyo curious kung paano mag-work ang mga bagay-bagay, kung paano mapapadali ang mga bagay. Parang ikaw yung, kunyari, nakakita ka ng remote ng TV, no? Very curious ka. No? Pag gusto mo nang i-on yung TV, tinitingnan kung paano nagwo-work. Pwedeng-pwede ka dito. Ang tawag sa'yo, tech savvy. Tsaka dapat adaptable ka. Medyo mabilis kang pumikap kasi you will be working on a different level. Pag sinabi mo kasing executive assistant ka ng isang high-level position o diretso ka sa CEO, iba kasi mag-isip yan. You will be working with high-level executives abroad and multiple tasks almost every day. Pero syempre, may mga days naman na medyo mabagal. No? May mga days na medyo may petiks ka lang ng konti. Pero syempre, madalas yung days na busy-busyhan ng peg mo. No? Yung parang pag nakita ka ng kapamilya mo, ano ba yung ginagawa mo dyan? No? Busy-busy ka. Yan ang sasabihin nila sa'yo. So, at also dapat dito self-starter ka. Ikaw ang mismo ang mag-i-initiate para matapos ang trabaho mo at maging mas mapadali yung buhay nung company na i-assist mo. Hindi ikaw yung parang lagi na lang nag-iintay ano yung iuutos sa'yo. Yung parang ikaw yung gumagawa ng paraan para mas mabilis at mas maayos ang mga bagay-bagay. No? Nag-update ka ng mga standard operating procedure, titignan mo kung paano pa mapapabilis yung trabaho para hindi heavy sa'yo at the same time, hindi heavy dun sa company na pinagtatrabahuhan mo. Kasi mas gusto nila yon, no? Mas gusto nila yung hindi ka masyadong napapagod, napapadali mo yung trabaho mo. Ibig sabihin lang nun, smart ka. At dapat, syempre, ang hindi pwede, dapat nakakapagsalita ka ng English at nakakaintindi ka ng English. Kasi po, ang ka-work mo dito, 100% abroad eh. Pag sinabi mong abroad, mga ano yan, puti, no? Puti, itim, orange, yan po ang mga kulay ng mga makakatrabaho mo. So, yung mga tao na yon, yun ay nagsasalita ng English. At dapat marunong kang magsalita ng English kahit medyo may pagka-English Carabao ka, no? Medyo may intindihan ka rin naman po nila kahit hindi masyadong fluent yung English mo eh. Pero syempre, dapat English yung sasabihin mo, no? And available positions dito ay full-time and part-time. At ang work lang po dito ay night shift kasi ang kinikater po nila is US mostly, which is perfect for moms, no? Na laging gising sa gabi, 'di ba? Yung mga moms diyan na may mga inaalaga ang baby sa gabi na hindi na rin naman makatulog, no? Gamitin mo na lang yung gabi mo para kumita ng pera at babantayan pa yung mga anak mo, no? Kasi may mga katrabaho ako, no? May mga kakilala akong mga mommies na prefer nila mag-work at night kasi nga meron silang mga babies na binabantayan sa gabi na minsan hindi na rin nagpapatulog. So, pabor sa kanila, no? Na hindi makatulog sa gabi kasi nagwo-work po sila. Now, no, what is your role as a Magic Executive Virtual Assistant? Well, depende po, no? Dahil ang mga clients na isa-serve mo ay hindi pare-parehas, pero kadalasan dito lang sa four major categories ng trabaho, including administrative jobs,
research, customer support, and sales-related tasks. Diyan na po pumapasok yung number one. You're going to manage emails and responding to queries. Yan po yung madalas, no? Yan, pag VA ka. Hindi mawawala ang email management. Scheduling appointments po, no? Number two, and managing calendars. Madalas din yan, no? Kasi pag online, mostly online meetings, sobrang heavy. Lalo na pag marami kang meeting, yung mga ina-assist mong tao. Number three, yung research and data evaluation, no? Parallel yan with other of your tasks kasi you need to compile information when needed. And lagi naman yan nangyayari online, no? Lalo na pag medyo may kalakihan yung company na sinaserve mo. There's a lot of data going on. You're going to be working with heavy sa spreadsheet. And that's the reason why number four, you will going to be heavy on spreadsheet, documentation, and sometimes, no, presentation, no? Sometimes pinag-prepare ka ng mga presentation. So, dapat alam mong gumamit ng Google Workspace like Google Spreadsheet, Google Docs, and Google Presentations, etc. And also, number five, you're going to be providing customer support via email and chat. Pag phone naman, depende yan kasi sa situation. Pero sa sobrang minimal ng voice task talaga, no? Kaya talaga non-voice task ito. Kasi mostly can be handled using chat systems or email management systems like Gmails. No? Doon pa lang nagkakaayos na. Like for example, billing. Di mo naman kailangan kausapin yung client. Depende na lang pag galit na talaga. No? At parang ni-require nila kayo na tawagan sila about issues. No? Pero 95 to 98%, this is non-voice. Conducting market research and competitor analysis. Oo, may mga ganyan. When needed lang, depende din sa clients mo. Number seven, you're also going to be booking travel arrangements pag ang client na napunta sa'yo ay madalas mag-travel, no? Siyempre, may part ka rin dito. Pero siyempre, may mga clients naman na hindi naman po sila pala travel. Mostly, routinary na yung magiging trabaho mo. Number eight, social media management, including content creation and scheduling. Yan, no? Eto guys, kadalasan minsan heavy ako dito. Kasi ito yung forte ko talaga as a freelancer, no? Or as a virtual assistant. Ito yung forte ko, mostly content creation, di ba? Halata naman. Kaya nga po tayo may vlog. Kasi ito yung na-enjoy kong gawin. Madalas ako nag-edit ng videos, nagmamanage ng social media like YouTube, Facebook, and stuff. Kasi nga po, ito yung hilig kong gawin. No? At isa na rin ito na pwede mong gawin as a virtual assistant dito sa Magic. No? Minsan kasi yung mga hilig-hilig din natin, dun din tayo bumabagsak. And to be honest, creating content, it's kind of bit therapeutic for me kasi ito talaga yung na-enjoy ko. No? Yung gumawa ng script at mag-edit ng videos para sa mga clients. Kumbaga parang pag ito yung ginagawa ko, hindi na siya nagiging trabaho sa akin, parang nagiging hobby na lang siya sa akin. Kasi nga, I do this on my own, eh, di ba? Nagva-vlog ako, nag-edit ako ng videos, nagre-respond ako sa comments. Mga bagay na na-enjoy ko. Everyday halata naman, mga lahat na nagko-comment sa vlog ko, nare-replyan ko, di ba? Kasi nga, gusto kong gawin yan, no? Number nine, managing and updating sales pipelines and tracking progress, no? You will be handling CRMs, no? CRMs, Customer Relationship Management Application. So, need mo malaman paano gumamit ng CRM or i-train kang gumamit ng CRM like Keep, Monday, etc. Kasi mostly ng business gumagamit talaga ng CRM. Wala talaga akong alam na business na hindi na gumagamit ng CRM ngayon. Kasi sa sobrang daming application online, you need a one tool na magko-compile ng lahat ng data mo or ng data ng clients mo. So you're going to be working with a lot of CRMs if you're going to be a virtual assistant with Magic. You're also going to be providing support in sales forecasting and reporting. Yes, medyo heavy rin tayo dito, ano? Kasi some companies really create massive advertisements, campaigns, and yung role mo as a virtual assistant, minsan pumapasok sa pag-enter ng data that will forecast kung kumikita ba ang company or hindi sa mga ads. Hindi naman po kayo yung mag-create ng ads, no? Sometimes you will just going to be the VA who will compile data from those advertisements. Meron naman po mga third party na mga company na nagsaserve po as ads buyer, no? Pero syempre, pag VA ka, you are responsible to evaluate data as per requested, no? Pag nire-request yan ng clients mo. All in all, papasok po ang work mo, no, dito sa Magic as a support. So dapat hindi ka madaling ma-stress, no, pag medyo heavy sa multitasking ang task mo kasi natural lang sa mga VAs ang mag-multitask almost every day, okay? And yes, we mentioned your task depends on the need of your client. Depende pa rin, pero yun nga, may mga hindi talaga nawawalang task, no? Kumbaga yung mga basic and talagang built-in task, no? Common task like email management at iba pa na we mentioned on this video na gagawin mo dedicated to your client.
Okay, now the question is, who is the perfect to work as an executive assistant sa Magic? Number one, if you're a mom, no, sabi nga natin kanina, and you need employment to support your kids, lalo na sa mga kakilala ko na kulang yung kinikita ng mga mister nila, this is totally perfect for you. Lalo na for example, dati ka na namang nagwo-work sa corporate nung single ka pa, pero kinailangan lang umalis sa work kasi nga may mga inalagaan kang bata or for some reason, no, you need to leave your work and to have a married life. So, perfect sa'yo to. Number two, if you are a corporate rat na sawang-sawa na mag-compute, pagod ka na sa routine mo na araw-araw na lang nagbabiyahe at nakikita pag nakikipag-unahan ka sa traffic, well, this is great because you can use your skills to benefit other corporation and work at the comfort of your home, di ba? Siyempre, di ba, mag-work ka na lang naman, di ba? Kunyari, for example, iisipin mo, 4 na oras ka nagta-travel, hindi worth it eh. Kasi yung 4 na oras mo, pwedeng yun na yung work mo as a virtual assistant. Kung 2 hours ka nagta-travel to work in the city and you're going back 2 hours, you're 4 hours or sometimes like 3 hours, yung 3 hours na yun, pag nag-work ka part-time as a virtual assistant, you're going to be earning much more than you're going to be working 8 hours sa corporate. Oo, kasi syempre, wala kang pamasahe. Yung pagkain mo, hindi nakabukod. Kumbaga yung pagkain mo, nandun din sa bahay. So, nakakatipid ka, mas nakakakain ka ng mas healthy kasi you're not just going to be depending sa mga fast food chains, 'di ba? Kasi na-experience ko din 'yan when I working as a corporate rat, no, sa Makati. Kadalasan kinakain kung ano yung mga pagkain doon sa area na 'yon, like mga McDo, like Jollibee. But if you're going to work from home, makakapili ka ng mas masustansya pagkain, no, yung niluto, no, dito sa bahay na alam mo yung mga ingredients, alam mo yung mga kung ano-ano. So that is also one benefit, no, pag ikaw ay isang VA, hindi ka kumakain kung saan-saan lang. So number three also, if you're a BPO agent, na lagi kang biyahe ng biyahe at puyat pa, well dito, rested ka. Although you still need to work US hours, you still need to work graveyard shift. Pero at least nasa bahay ka na, di ba? You're not going to travel na gabi, no? Yung safety mo, mas okay, no? And you're not going to be worried about your safety anymore because you're not going to travel anymore and you're going to spend your whole time working sa bahay lang and then matulog ka sa umaga, di ba? Nandun ka na sa bahay, wala kang problema, no? Or, number four, if you're an OFW, sawang-sawa ka na lagi ka na lang, no, lagi mo na lang iniiwan yung pamilya mo, na gusto mo na makasama yung mga anak mo, at lagi ka na lang pag uuwi ka, no, mas matangkad na yung anak mo, ganun yung kalala, well, pwede mo rin itong i-consider na mag-apply ka sa next uwi mo. 'Di ba? What if, 'di ba, magkaroon ka ng panibagong option? Kasi may mga kakilala ako, no, na nagkukuli sa pag-alis nila kasi nga ayaw na nilang iwan ng mga pamilya nila. Gusto na lang nilang bantayan yung mga anak nila. Pero ang problema nga ay wala sang ibang pagkakakitaan o pangtustos sa mga kailangan ng mga pamilya nila. So ang pag-BBA, isang option na rin po na pwedeng hindi ka na rin umalis, no, na magampanan mo na rin yung role mo as as parent dun sa mga anak mo. Okay, ang next na tanong ngayon, paano ba ang pag-a-apply sa Magic? Paano nga ako makakapasok dyan? Madali lang po, ano? Yung link po ng website application nila ay nasa description ng video na ito. Tapos, pag kinlik mo yan, lalabas po yung website na to, no? Diyan nyo po i-upload yung resume nyo, no? Or meron pang isang kasi maraming website po na pinag-a-uploadan yung mga recruiter ni Magic. So, pwede sa dalawang website o sa dalawang link na binigay ko po dyan sa video. I-upload nyo lang po dyan, no? Okay, hindi naman kayo tatanungin ng sobrang daming information. Sa initial stage ng application yun dito, no? Yung basic lang po. Sa umpisa kasi, ang hinihingi lang dyan, yung resume nyo, yung basic info nyo, gaya ng name nyo, ng address nyo, and yung LinkedIn profile nyo, no? Yung LinkedIn profile, kung wala pa kayong LinkedIn profile, kailangan makagawa kayo bago kayo mag-apply dito. So, dapat medyo inaayos nyo na po, ino-optimize nyo na yung LinkedIn bio nyo na reflected na virtual assistant kayo para optimize. Kasi, syempre, expected ng recruiter na VA kayo dyan. So, dapat, if you're serious about being a VA, dapat ang naka-reflect po sa LinkedIn ninyo ay virtual assistant kayo, not something else. Kasi syempre, ma-off yung mga recruiter. Bakit VA ina-apply nito? Tapos pharmacist pala siya sa LinkedIn. Diba? Dapat, yung LinkedIn mo na ibibigay mo, virtual assistant na rin. No? So, yon, konting tips lang po. If interviewin kayo, no, kailangan daw, medyo yes man ang datingan dito. No? So, mga nag-research din tayo sa mga iba't ibang tips, no, online, paano ba matatanggap sa Magic. No? Sabi
sabi dito, kailangan daw yes man kayo. Yes lang ng yes. Always say what the interviewer want to hear, no? Examples lang po yan. For example, tinanong kayo, can you work graveyard? Tagutin niyo po ng yes. Kasi syempre, pag hindi kayo sumagot ng yes, hindi kayo tatanggapin agad-agad kasi nga, ang work ay graveyard shift. Tapos, describe your internet connection, no? Sabihin mo lang dyan, I have a multiple internet connection in case one fails, I have a backup. Syempre, huwag niyo sasabihin wala kayong backup. Kunyari, may internet kayo dito, tapos yung kapitbahay niyo naman may internet at medyo kakilala niyo naman ngayon, pwede niyo na yung maging backup. And then, can you resign in your current work? No, tatanungin ka dyan sa interview nyo, can you resign in your current work? Ang isasagot nyo dyan, yes, I can resign as soon as possible. No? Huwag nyo na sasabihin na may current work kayo. Kasi dapat nyo laging sasabihin ay wala at willing to start agad-agad. Kasi pwede nyo namang i-reject yung offer ni Magic kung ayaw nyo di ba? Pero dapat swak sa pandinig nila na yung nag-i-interview, kung ano yung isasagot nila, yung isasagot mo, dapat okay sa pandinig nila. Hindi naman po sa pagsisinungaling, no? Pero madalas kasi off yung mga company sa may mga work pa sa iba, no, at hindi kayang makapag-focus doon sa company, so hindi ka nila talaga i-consider talaga kahit pasok yung credentials mo, kahit okay ka mag-work sa gabi pero nag-work ka sa iba at malaman nila, syempre ang mas pipiliin po nila dahil may mga iba rin pong mga applicants, mas pipiliin nila yung willing to work agad-agad. Pero syempre sabihin mo yes, white lies, no, syempre minsan, di ba, we need to do what we need to do para makita natin yung offer, no, para kasi syempre, hindi naman natin agad-agad tatanggapin yung trabaho kung ibibigay natin, no? Kung matanggap man tayo, no? Pwede naman tayong mag-say no kung hindi natin gusto yung offer. Pero hindi nga tayo makakarating doon sa offer na yon kung hindi natin sasabihin yung mga bagay na gusto nilang marinig, di ba? Simple lang po yun. Hindi ko po kayo tinuturuan magsinungaling. Pero tinuturuan ko kayo paano kayo matanggap. Kasi ang tanong kasi ng karamihan, paano po ba kayo matatanggap? Pero syempre, sasabihin ko yung mga words na dapat sabihin nyo para matanggap kayo. 'Di ba? So, yun kasi yung tanong ng karamihan sa akin Pero dapat wag niyo ring isipin na tinuturuan ko kayo magsinungaling. Kumbaga, may tinatawag tayong white lies and we do it for the sake of our benefit, not for the sake of the na benefit ng company. Siyempre, isipin din natin yung benepisyo para sa atin. At isipin natin na kung masasabihin ko naman to, hindi ko naman agad tatanggapin yung kontrata, 'di ba? Titignan ko kung maganda yung offer nila. Kung maganda yung offer nila, well, I have to take that risk, no? Kasi kung interested ka naman ng VA, i-risk mo na yung dati mong trabaho or yung pangit mong trabaho ngayon para ipagpalit yung trabaho ngayon, 'di ba? Agad-agad, no? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Discarding marino, 'di ba? Ika nga, discarding marino na lang po 'yan, no? At bahala na po kayo kung susundin niyo po yung sasabihin ko, no? Hindi ko kayo pinipilit. So guys, if you have any questions dahil wala na po tayong boses, just comment and ask lang po sa comment section. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, don't forget to subscribe po to our channel para updated po kayo sa mga future posts po natin. At huwag niyo pong kalimutan mag-comment para kasali kayo sa next giveaway, no? Sa mga naghahanap naman po ng mga ayos na equipment for their amazing VA experience, you may want to try po some of the equipment I use po for my day-to-day VA work experience. For the headset po, syempre, I use my Jabra Evolve 240. Medyo pricey, pero swak sa performance, around 5,500 plus. Pero kung naghahanap kayo ng mura at medyo kulang yung budget nyo, medyo swak lang yung budget nyo, for around 1,500 pesos, makakabili na po kayo ng Jabra Evolve 20 na pwede na po yan sa mga beginner virtual assistant na naghahanap po ng merong noise cancelling feature na headset. So dyan pa lang po, pwede na kayong mag-work, makapag-interview na po kayo at syempre, pag nagkaroon kayo ng budget in the future, makasahod na kayo ng 70K a month, kakaroon kayo ng budget para bumili ng mas better equipment. Para naman po sa naghahanap ng HD webcam, subukan nyo naman po ito, C920 Logitech HD webcam. 1080 pixel po yan, no? Pwede na rin po kayong mag-vlog, no? Hindi na po kayo mahihirapan mag-communicate with your clients. Gwapong-gwapo po ang dating niya sa camera at pwede na rin po kayong mag-vlog kagaya ko. So ito po yung ginagamit natin, C920 Logitech HD webcam. At sa naghahanap naman po ng keyboard, ito po, ang gamit natin for keyboard naman po is Logitech G213 gaming keyboard para maayos ang tipa at relaxing ang bawat tipa nyo, no? So pag nagtatype kayo, medyo bumibilis ang type nyo kasi pagka-gamer po yung mga daliri nyo. All products are tagged in the description below, no? Nagkakaroon po tayo ng commission dyan sa ating mga products na ina-advertise dito sa channel natin, no? Kapag bumibili po yung iba, nagagamit po natin yan sa mga raffle giveaways na binibigay naman po natin sa mga subscribers natin. Kumbaga, give and take lang po yan, no? Kung ano yung binibigay niyo sa akin, ibinabalik ko lang din po yan sa inyo, no? Yun lang po, guys. Salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat. At sana nakatulong itong video na to sa inyo. Don't forget to subscribe. Bye!